basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, what up? Ito muli ang yung lingkod, Kalbong Bordado. Yeah! Halimutan ko na naman yung mic. Walang joy, ano. Yo, what up? Yun, meron tayo ngayong isang malapit na content na i-review at i-react. Nagmula to sa idol nating si iSports Zone. Yan. Top 6. Okay, ads. Sige. Click muna natin yan. Skip muna natin. Mamaya natin panoorin pag tapos nito kasi baka umaba yung video natin. Yon. Sabay-sabayan itong bigyan ng reaction. Top 6 what if scenario sa modern NBA. Yan. Maraming shoutout syempre kay iSports Zone. Idol natin yan. Yo, Amon. Sabay-sabay natin itong bigyan ng reaction. Ito umulan yung lingkod. Kalbong Bordado. Ang reactionist na gwapo. Yan. Game. Subscribe pala kay Idol iSports Zone. At syempre, click yung notification bell para update kayo sa mga sports happenings. At syempre, subscribe din kayo sa akin mga idol. Mga kabokal. Yeah, game. Basketball. Pagkatapos ng Jordan era, maraming kupunan ang sumubok i-replicate ang Chicago Bulls dynasty sa tuktok ng NBA. Subalit sa mga ito, 8 lamang ang nagtagumpay na makamit ang kampyonato at walang nakagawa ng katulad ng ginawa ng Chicago Bulls. Oo, walang nakagawa. Meron mga nag-attempt yung Lakers. Nag-attempt yan pero hindi kinaya yung San Antonio Spurs. Ano kasi, parang may mga laktaw-laktaw, hindi gaya sa Chicago Bulls eh. Partida pa yung Chicago Bulls nung nag-stop si Jordan ng ilang taon sa pagbaba. Kung tuloy-tuloy ni Jordan yun, di ba? Naka 6 champion lang ata siya, pero kung tuloy-tuloy niya, baka 8 or 9 championship rin nakuha niya eh. Tsaka straight yun sana, di ba? Sayang tumigil si Jordan ng ilang taon. 2 years ata siyang tumigil. Nag-baseball yan eh. Ni Michael Jordan, mga kupunang tulad ng San Antonio Spurs, LA Lakers, Miami Heat at Golden State Warriors at iba pa ay nagtayo ng kani-kanilang mga dinastiya sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala, pagpili ng tamang mga players sa draft, pamumuhunan sa mga pinakamahusay na manlalaro at pag-aakit sa mga kilalang free agents. Ngunit ang tagumpay ay hindi laging guaranteed. Kahit pa magsumikap ka para sa mga big name players at magbayad ng malalaki. Halimbawa, ang OKC nung in-acquire nila si Paul George at Carmelo Anthony, ngunit hindi umabot sa mga inaasahan. Ang Lakers ay nagkamali rin noong 2004 kay Karl Malone. Pwede kang kumita habang naglalaro sa ePop game. Ang kumpletong detalye pagkatapos ng video. Yung lineup ng yung solid line. Ito yung pinakamalakas na lineup ng Lakers na naabutan ko. Gary Payton, Kobe Bryant, Karl Malone, Robert Horry, Shaquille O'Neal yung starting 5 na yun. Isipin mo puro veterano yun. Hutik na yan. Kasama ni Karl Malone si Gary Payton noong 2004 at noong 2013 nagkamali din ng Lakers kina Dwight Howard at Steve Nash. Kaya't ito ang nagbibigay daan sa isang tanong. Ano kaya ang nangyari kung ang ilan sa mga koponang nagwagi ay nabigo? Higit pa rito at marahil mas nakakaintrigang tanong ay ano ang mangyayari kung ibang koponan ang nakamit ang tagumpay na iyon? Kaya pag-uusapan natin ngayon ang 6 na pinakamalalaking what-if scenarios ng NBA sa 21st century at tuklasin natin kung paano ito makaka-apekto sa kasalukuyang NBA sa ibang universe. Pang-6 na what-if. What-if hindi umalis si Shaquille O'Neal sa Lakers? Isa sa mga pinakamalalaking alita ng mga manlalaro. Yan kasi napaka-dominante niya ni Shaquille. Kumbaga dun sa may bilog, sa may gitna ng court. May bilog dun sa ilalim. Pag nandun yan, hindi na mapigilan yan. Salpak yan. Pag sinabay mo, balikamay mo dyan. Nagkaroon kasi silang tampo ni Kobe Bryant nung kaya umalis to sa Lakers kung di ako nagkakamali. Sa isaya ng NBA ay ang sa pagitan ng dating teammates na sina Shaquille O'Neal at Kobe Bryant. Naglaro sila ng magkasama sa unang 8 seasons ni Kobe sa NBA matapos sumali si Shaq sa koponan noong 1996.
Ang isa sa mga unang pagkakataon ng alitan ay noong 1998-99 lockout. Sinampal ni Shaq si Kobe tila dahil sa malupit na laban sa isang friendly 2-on-2 game sa pagitan ng mga kakampi. Sa off-season ng 2003, nagsimula silang mag-publicly criticize sa isa't isa sa kanilang laro. Ngunit sumang-ayon silang kalimutan na ito upang tulungan ang koponan na magawagi ng kanilang ika-4 na titulo. Subalit nauwi rin sa hidwaan. Nag-demand si Shaquille O'Neal na matrade matapos na hindi i-extend ang kontrata ni Coach Phil Jackson ng koponan. May balitang hindi rin daw nais ni Jackson manatili bilang coach kung mananatili si Bryant. Phil Jackson, yung legendary yan. Legendary yung isa sa mga dahilan kung bakit nakakuha ng maraming kampyonato ang Chicago Bulls, syempre. Yung respeto ni Shaq kay Phil Jackson, sobra. Kasi hindi siya alis kung hindi umalis si Phil Jackson. At syempre si Phil Jackson naman medyo dismayado kay Kobe, kaya yun, umalis siya sa Lakers. Kaya umalis na rin Shaquille. Na free agent nung summer na yun. Bagamat pareho silang nakamit ng hindi bababa sa isa pang kampyonato sa kanilang karera, ang koponan na namayani sa liga noong simula ng 21st century ay may potensyal na magkaroon ng mas malaki pa sanang dynasty. Sa number 5, what if hindi na-injure si Derrick Rose? Inaasahan na ni Derrick Yan, ang Rose ganda na ng muling itaas ang ang ganda ng season ng Chicago Bulls noon, nung kalakasan ni Derrick Rose, yung prime ni Derrick Rose, grabe yun. Na-injury lang talaga eh. Bulls gaya ng panahon ni Michael Jordan. Bagamat naging Rookie of the Year at youngest MVP siya, ang injury ni Rose noong 2012 playoffs ang nagpabaksak sa kanya at dala nito ang pagbaksak ng Chicago Bulls. Sa halip na magkaroon ng malupitang Eastern Conference rival na kalaban si LeBron James sa Miami, hindi na muling nakabalik sa dating level of play itong si Derrick Rose. Kung hindi nagkaroon ng injury si Rose, baka nagdala siya ng karangalan sa Bulls at baka iba ang narrative ng NBA sa ngayon. Number 4, what if hindi na-veto ang trade ni Chris Paul sa Lakers? Nagkaroon ng malaking ingay noong 2017 ang pagsasama ni Chris Paul at James Harden sa Houston Rockets. Ngunit 6 na taon bago ito, maaring ibang kwento ang nangyari. Noong Disyembre 8, 2011, pumayag ang New Orleans Hornets na i-trade si Paul sa Los Angeles Lakers. Ngunit binito ito ng NBA na may-ari ng koponan noong panahon na yun. Ang deal nila, mas mabuting manatili si Paul sa New Orleans. 6 na araw lamang pagkatapos, itinrade ng Hornets si Paul sa Los Angeles Clippers para sa mas mababang halaga. Pareho si Paul at ang Lakers ay nagkaroon ng disappointing season pagkatapos ito at ang kanilang potensyal na makipagsabayan sa Big 3 ng Miami ay nanatiling isang pangarap na hindi natupad-tupad. What if talaga kung nagsama nga itong si Kobe Bryant at CP3? Solid Number yun. 3, what if si Kevin Love ay na-trade sa Golden State Warriors? Noong 2014, iniisip ng Golden State Warriors ang posibilidad na i-trade si Klay Thompson para kay Kevin Love, isa sa best power forwards noong panahon na yun. Habang napakagaling ni Kevin Love noon, napagpasihan ng Warriors na huwag pakawalan si Thompson. Ang desisyong ito ay nagbunga ng 4 na kampyonato para sa koponan at isa sa pinakamalaking Tamang decision lang sa talaga rin NBA. yun. Pero paano nga kung natuloy kaya ang trade na yun? Ano kaya ang legacy ni LeBron James? At ang mas malaking tanong, pares pa din kaya ang magiging tingin natin kay Steph Curry at nagkampiyon kaya sila ng ganung karami? Di na natin ito malalaman. Sa number 2, what if hindi na-injure si Kyrie Irving at Kevin Love sa 2015 NBA Finals? Noong 2015 NBA Finals, ang Cleveland Cavaliers ay nawalan ng star players na sina Kevin Love at Kyrie Irving sa kanilang lineup dahil sa injury. Sa kabila nito, nakamit nila ang 2-1 lead sa series bago malaglag in 6 games. Si LeBron James ang nag-excel, ngunit ang pangalawang pinakamahusay na player ay si Matthew Dellavedova. Ngunit paano kung naging available sina Love at Irving? Paano kaya ito nakaapekto sa resulta ng finals at kay LeBron James? Kung nagawa ni LeBron itabla ang kanyang finals record noong 2015, maaaring nabago ang takbo ng NBA sa mga susunod na taon. At ang una sa listahan sa video nito, what if hindi umalis si James Harden sa OKC?
Noong 2012, tinrade si James Harden patungong Houston Rockets, isang black mark sa career ni GM Sam Presti. Noong 2011, Grabe yun yung combo na yan kung magkakasama pa rin sila, sabay-sabay sila nag-matured. Kasi in time na yan, parang mga supporting lang yun si Harden eh. Tapos parang mga 6 man lang si Harden nun eh. Ang ano yun, pinaka-main gunner si Durant talaga eh. Si Westbrook nga hindi gaano eh. Isipin mo, imagine mo kung sabay-sabay sila nag-matured sa isang team, di ba? Napakalakas ng team na yun. May iba ka pa yan, tapos meron pa yung Perkins. 2012 ang Thunder ay may dynasty potential. Nakarating sila sa NBA Finals, sila Durant at Westbrook ay All-NBA. Si Ibaka ay First Team All-Defensive at si Harden ay Sixth Man of the Year. Pero dahil sa luxury tax, pinili ng OKC na i-trade si James Harden. Just imagine mga kabasketball, tatlong MVP level scoring machines at isang defensive beast sa kanilang prime. Parang recipe for a multi-championship dynasty, di ba? Pero hindi ito nangyari sa Oklahoma City Thunder. What if na what if talaga yan? At yan mga kabasketball, ang 6 sa video nito na what if scenarios sa modern NBA. Naway inyong nakuha mga insights at naging mas malalim ang inyong pag-unawa at kaalaman sa NBA basketball. Pag-usapan sa comment section. So yun mga kabokal, tapos na ang ating mixing magandang magandang ano nga tawag dito, video na nagmula kay Idol Eye Sports Zone. Isang magandang content nagmula sa kanya. O nga no, kung ganun nga yung nangyari doon pala sa Oklahoma, may pinakahuli, grabe yun kasi mga MVP yun no, sama-sama, hindi lang sila sabay-sabay nag-matured. Kumbaga hindi sila sabay-sabay naging superstar sa isang team sa Oklahoma. Na-trade kasi Harden tsaka si di ba? Si Westbrook. Pero kayo, mga kabokal, ano masasabi niyo sa yun? Sa content ni Idol Ice Sports Zone. Ba sino para sa inyo? Kasi walang bumura sa record na ng Chicago Bulls eh. Si LeBron nakapag-champion siya marami pero pa iba't ibang team. Hindi gaya ng Chicago Bulls lang talaga. Yung dynasty nga rin, dapat 8 sunod-sunod yung kung di lang tumigil si Jordan eh. Nagka-issue kasi Jordan sa basketball. Parang ngayon kung may usap-usapan, mafia, trauma, kasi nawala yung papa niya, ganun. Kaya nag-baseball yan eh. Yun, maraming salamat mga kabokal. Ito po muli ang inyong lingkod, Kalbong Bordado, ang reactionist na guwapo. Yun. Subscribe kayo kay Idol Eye Sports Zone. Click nyo yung notification bell para update kayo sa mga sports happenings. At syempre, subscribe din kayo sa akin mga kabokal. Maraming salamat sa suporta. Yeah!